Naniniwala ka ba na malaking halaga ang $1,000,000? Kung gayon, makinig ng mabuti sa sasabihin ko sa iyo. Kung patuloy kang maniniwala na hindi ka makalalapit sa ganoong halaga. Ang nagpapahalaga sa 1,000,000 ay hindi ang dami mismo, kundi ang lawak ng iyong pananaw. At ang ipapakita ko sa iyo ngayon ay kung ano ang nangyayari kapag binago mo ang iyong pag-isip tungkol sa pera, sa iyong sarili, at sa mga posibilidad. Ang tunay na sikreto ay hindi kung gaano ka kahirap magtrabaho, kundi kung gaano mo kalawak pinalalawak ang iyong kamalayan. Dati, naniniwala ako na ang yaman ay para sa mga piling tao, ang mga ipinanganak na may swerte, koneksyon, o mga oportunidad na wala ako. Ito ang perpektong dahilan upang patuloy na mamuhay sa parehong limitadong realidad, araw-araw, na naniniwalang ang problema ay nasa labas ko. Ngunit ang totoo, walang magbabago hanggat hindi ka nagbabago. Hindi ako kumita ng maliit dahil gusto ko ng maliit. Kumita ako ng maliit dahil maliit ang aking isip. At ito ang isa sa pinakamalaking bitag ng buhay, ang paniniwalang nililimitahan ka ng mundo, gayong, sa katunayan, ang iyong kamalayan ang nagtatakda ng lawak ng iyong mundo. Kapag nakikita mo ang $1,000,000 bilang isang bagay na malayo, di maaabot, o labis-labis, ito ay dahil ang iyong isip ay gumagana pa rin sa dalas ng kakulangan. Iniisip mo ang pera bilang isang bagay na nasa labas mo, na para bang ito ay isang premyo na nakalaan para sa ilang piling tao. Ngunit ang pera ay enerhiya lamang. Dumadaloy ito kung saan may kalinawan, layunin, at isang pananaw na nakahanay sa kasaganaan. At kung hindi ito dumadaloy sa iyo, hindi ito dahil sa kakulangan ng oportunidad, ito ay dahil sa kakulangan ng pagkakahanay. Sa loob ng ilang taon, nagtrabaho ako ng husto, at maniwala ka sa akin, alam ko kung ano ang pakiramdam ng pagtulak sa limitasyon. Naglinis ako ng mga opisina, nagtrabaho ng walang katapusang shift, sinubukang balansihin ang mga account na hindi kailanman nagtugma. At gayunpaman, walang nagbago. Noon ko napagtanto na ang pisikal na pagsisikap ng walang paglawak ng kaisipan ay parang paggaod ng isang butas-butas na bangka, napapagod ka, ngunit wala kang marating. Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang kumikita ng 10,000 at ng isang kumikita ng 10,000,000 ay hindi ang dami ng trabaho, ito ay ang kalidad ng kanilang kamalayan. Kita mo, ang sansinukob ay hindi tumutugon sa iyong nais, tumutugon ito sa kung ano ka. Maaari mong sabihin na gusto mong umunlad, ngunit kung, sa kaibuturan, nakakaramdam ka ng takot, pagdududa, o iniisip mong, hindi iyan para sa akin, nagbibigay ka ng enerhiya ng kakulangan. At ang sansinukob ay makapagbibigay lamang sa iyo ng higit pa sa pareho. Kaya maraming tao ang namumuhay sa isang tila walang katapusang paikot, mas mahirap silang magtrabaho, mas mahirap silang sumubok, ngunit ang mga resulta ay nananatiling maliit. Hindi dahil hindi sila karapat-dapat ng higit pa, kundi dahil hindi nila nakikita ang kanilang sarili bilang may kakayahang higit pa. Naaalala ko ang unang pagkakataon na nabasa ko ang aklat ni Napoleon Hill na Think and Grow Rich. Tumama ito sa akin na parang kidlat. Naintindihan ko, minsan at magpakailanman, na ang isip ng tao ang tunay na mayabong na lupain para sa yaman. Na ang lahat ng konkreto sa mundo ay unang nagsimula sa isip ng isang tao. At noon ko napagtanto na ang aking problema ay hindi kakulangan ng pera, ito ay kakulangan ng pananaw. Hindi ko lang natutunan na mag-isip ng malaki. Nakapagtataka kung paano pinipigilan ng takot na mawalan ang mga tao na manalo. Ilang beses mo nang naisip na magsimula ng isang proyekto, magpalit ng karera, o mamuhunan sa isang bagong bagay, ngunit umurong ka dahil tila masyadong mapanganib. Karamihan sa mga tao ay hindi napagtanto na ang mas malaking panganib ay ang pananatili sa lugar. Dahil ang bawat takot ay isang refleksyon ng isang lumang pag-isip, isang pinagmanahang paniniwala na nagsasabing mapanganib ang magkamali, nakahiya-hiya ang mabigo. Ngunit ang mga taong nag-iisip sa ganitong paraan ay nahahatulan na mamuhay ng parehong buhay taon-taon na may iba lang na taon sa kalendaryo. Hindi ko sinasabing mali ang pagnanais ng $1,000,000. Ang pagkakamali ay ang maliit na pag-isip, ang paniniwalang iyon ang limitasyon. Dahil kapag itinaas mo ang antas ng iyong isip, napagtanto mo na ang pera ay bunga lamang, hindi ang layunin. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari kapag naintindihan mo na ang iyong halaga ay wala sa laman ng iyong bank account, kundi sa dalas ng iyong kamalayan. At ang dalas na iyon ay nagsisimulang magbago kapag nagpasya kang kumilos tulad ng isang taong nabubuhay na sa katotohanan na iyong hinahangad. Kung gusto mong maging masagana, simulan mong mag-isip tulad ng isang masaganang tao. Paano bumabangon ang taong ito? Paano sila kumikilos?
Anong uri ng desisyon ang kanilang ginagawa? Dahil ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nagnanais lamang at ng mga tunay na nagpapakita ay nasa pang-araw-araw na aksyon na ginagabayan ng bagong pananaw. Ang milyonaryo ay hindi nag-isip kung paano mabuhay, iniisip nila kung paano lumawak. Hindi sila nagtatanong ng kaya ko ba? Nagtatanong sila ng paano ko magagawa. Karamihan sa mga tao ay tumitingin sa tagumpay at tinatrato ito bilang isang fluke, swerte, isang eksepsyon. Ngunit ang tagumpay ay isang pattern. Isang mental at emosyonal na pattern. Kapag binago mo ang paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili, binago mo rin ang paraan ng pagtingin ng mundo sa iyo. Ang mga oportunidad na tila hindi nakikita ay nagsisimulang lumitaw, ang mga tamang tao ay lumalabas, bumubukas ang mga pinto. Hindi ito nagkataon lamang. Ito ay pagkakahanay. Ang naghihiwalay sa iyo mula sa iyong unang milyon ay hindi oras, swerte, o pagsisikap. Ito ay kamalayan. Hanggat naniniwala kang malayo ang pera, mananatili itong malayo. Ngunit kapag nagsimula kang makita ang 1 milyon bilang isang bagay na natural, bilang refleksyon ng halaga na iyong ibinibigay, ang enerhiya na iyong nabubuo, at ang dalas na iyong pinapanatili, hindi maiiwasang lumapit ito. Dahil ang sansinukob ay tumutugon sa katiyakan, hindi sa pagdududa. At ang araw na tunay mong mauunawaan ito ay ang araw na mapagtanto mo na ang $1 milyong ay hindi ang tuktok ng bundok. Ito ay ang unang hakbang lamang sa isang hagdan na humahantong sa isang buhay ng kalayaan, paglawak, at layunin. At ang lahat ay nagsisimula sa isang simpleng desisyon, ang baguhin ang paraan ng pag-iisip mo sa iyong sarili at sa iyong pinaniniwalaan na posible. Mula sa sandaling tayo ay ipinanganak, hinuhubog tayo ng mga tinig na hindi palaging atin. Lumalaki tayo na naririnig ang mga pahayag tulad ng hindi nabibili ng pera ang kaligayahan. Kailangan mong pagpawisan ng husto para sa tagumpay, ipinanganak na mahirap, mamamatay na mahirap. Ang mga salitang ito ay tahimik na nananahan sa ating subconscious at, nang hindi natin namamalayan, nagsisimulang idirekta ang ating mga pagpipilian, ang ating mga takot, at maging ang ating pakiramdam ng pagiging karapat-dapat. Ito ay isang hindi nakikitang bilangguan, isang mental na istruktura na nilikha ng mga minanang ideya. Inulit ng maraming beses na naging ganap na katotohanan sa loob natin. At ang pinaka-nakapagtataka ay ang bilangguang ito ay walang mga rehas na bakal, kundi mga rehas ng paniniwala. Nang simulan kong obserbahan kung paano mag-isip ang mga tao sa paligid ko tungkol sa pera, napansin kong lahat sila ay sumusunod sa parehong nakasanayang pag-isip na parang nahipnotismo. Nagtatrabaho sila ng husto, nagrereklamo tungkol sa kakulangan ng oras at oportunidad, at sa pagtatapos ng buwan, eksaktong nasa parehong lugar sila. Ang ilan ay kumita pa nga ng higit pa, ngunit ginastos lang ang lahat o muling nagkaroon ng utang. Hindi ito malas. Ito ay programming. Isang walang malay na pag-uulit ng lahat ng kanilang natutunan tungkol sa kung ano ang posible para sa kanila. Para bang ang utak ay kinondisyon na gumana sa loob ng isang hindi nakikitang limitasyon, isang psikolohikal na kisam na nagtatakda kung gaano kalayo ang pinaniniwalaan nating mararating. Ang mga paniniwalang ito ay hindi nagmumula sa kawalan. Nagmumula ito sa pagkabata, mula sa mga pag-uusap na narinig natin sa bahay, mula sa mga pag-aalala na nakita nating dala ng ating mga magulang, mula sa mga balita na patuloy na nagpapalakas ng paniniwala na ang mundo ay kulang, mapanganib, at hindi patas. Lumalaki tayo sa isang kapaligiran kung saan itinuturo ang takot bilang pag-ingat at kung saan ang pagnanais ng higit pa ay itinuturing na kasakiman. Ganito nawawala ang koneksyon ng karamihan sa mga tao sa kasaganaan. Natututo silang tanggapin ang mas mababa kaysa sa nararapat sa kanila dahil naniniwala sila na mali ang humiling ng higit pa. At ang pinakamalungkot na bahagi ay, sa paglipas ng mga taon, ang pananaw na ito ay nagiging isang identidad. Hindi na sinasabi ng tao na kaunti lang ang pera ko. Sinasabi nila na ganito lang talaga ako. Ngunit ang pera, kasaganaan, katuparan wala sa mga yon ay isang bagay ng pagiging ganyan. Ito ay isang bagay ng pagiging ganoon, ng pagkakulong sa isang nakasanayang pag-isip. At hanggat hindi hinahamon ang pattern na yon, patuloy nitong kokontrolin ang bawat desisyon, bawat emosyon, at bawat resulta. Naaalala ko na sa malaking bahagi ng aking buhay, ako rin ay nakakulong sa paradigma ito. Bumangon ako araw-araw na naniniwalang kailangan kong magtrabaho ng mas mahirap para kumita ng higit pa, na ang tagumpay ay isang mahirap na hagdan na aakyatin, at nawala akong profile ng mga matagumpay na tao. Iyan ang natutunan kong paniwalaan.
At kahit gaano pa ako kasikap, tila laging ibinabalik sa akin ng mundo ang parehong sitwasyon. Hanggang sa isang araw ay naintindihan ko, hindi ang mundo ang problema, ang aking mental na modelo ang problema. Naging alipin ako ng mga paniniwala na hindi naman akin. Nang mapagtanto ko ito, may naramdaman akong nabasag sa loob ko. Para akong nakita sa wakas ang mga tanikala na naroon sa simula pa. At alam mo ba kung ano ang aking natuklasan? Na hindi sila kailanman totoo. Mga kwento lamang sila, mga kwentong inulit ng mga taong tinuruan ding mag-isip ng maliit. Ang ating mga magulang, guro, amo, kaibigan hindi nila tayo gustong limitahan. Hindi lang talaga sila natutong mag-isip ng lampas sa kakulangan. At kaya ko sinasabi, walang sinuman ang may kasalanan. Ngunit ang bawat isa ay may pananagutan sa pagbabago. Dahil hanggat patuloy mong tatanggapin ang itinuro sa iyo, patuloy mong ipamumuhay ang buhay na kanilang ipinamuhay. Ang mga paniniwalang humubog sa iyo ay siyang nagtatakda ng kalidad ng mga karanasan na iyong naakit. Kung naniniwala kang mahirap ang pera, lagi itong lalayo sa iyo. Kung naniniwala kang hindi ka karapat-dapat dito, lagi mong sisirain ang iyong sarili bago mo ito makamit. Ngunit sa sandaling piliin mong questionin ang mga ideyang ito, nagbabago ang lahat. Dahil ang simpleng kilos ng pagmamasid sa isang paniniwala ay nagsisimula na itong pahinain. Ang isip ay parang isang mayabong na bukirin. Ang itinanim noon pa man ay patuloy na sumisibol maging ngayon, kahit hindi mo na naaalala ang sandaling itinanim ang mga buto na yon. Ngunit maaari kang muling magtanim. Maaari kang pumili ng mga bagong ideya, bagong paninindigan. Maaari mong desisyonan na ang pagiging masagana ay natural, na ang yaman ay isang extension ng personal na paglago, at na ang pagnanais ng higit pa ay hindi kasakiman, ito ay paglawak. Kapag nag-ugat ang pagkaunawang ito, ang takot ay nagsisimulang mawalan ng kapit. Napagtanto mo na ang problema ay hindi kailanman ang pagnanais ng higit pa. Ang problema ay ang paniniwala na hindi mo ito kaya. Isipin sandali kung ilang pagkakataon na ang iyong tinanggihan dahil inisip mong hindi iyon para sa iyo. Ilang pangarap ang iyong ipinagpaliban dahil tila masyadong mapanganib. Ang tinig na pumipigil sa iyo ay hindi iyo, ito ay ang kabuuan ng lahat ng tinig mula sa nakaraan na umaalingaw-ngaw sa loob mo. At kapag nagpasya kang patahimikin sila, kahit sandali lang, may pambihirang nangyayari, unti-unting nagbubukas ang mundo. Dahil sa totoo lang, laging bukas ang mundo. Ikaw lang ang nakakakita nito mula sa loob ng isang kulungan ng isip. Ang di nakikitang bilangguan ay hindi gawa sa katotohanan, kundi sa mga interpretasyon. Ito ang salalayan kung paano mo nakikita ang buhay. At kapag binago mo ang salalayan, nagbabago ang lahat ng nakikita mo. Ang kakulangan ay nagpapakita bilang isang ilusyon, ang takot ay nagiging pampatulak, at ang imposible ay tila nagiging isang hamon lang. Ito ang nangyari sa akin, at ito rin ang maaaring mangyari sa sinumang handang ireprogram ang kanilang paraan ng pag-isip. Dahil ang kalayaan ay hindi lang tungkol sa pagpunta sa kahit saan mo gusto. Ito ay tungkol sa pag-isip ng kahit anong gusto mo, nang hindi nabibihag ng mga lumang ideya. At sa puntong ito nagsisimula ang tunay na yaman, hindi sa iyong bank account, kundi sa iyong kamalayan. Ang paradigm ang pinakamakapangyarihan, ngunit banayad na puwersang kumikilos sa iyong buhay. Parang isang di nakikitang programa na nakatanim sa isip mo bago ka pa matuto mag-isip para sa sarili mo. Ito ang koleksyon ng mga paniniwala, ugali, at pattern na nagdidikta kung paano ka magre-react, magdedesisyon, at titingin sa mundo. Karamihan sa mga tao ay naniniwalang sila ang gumagawa ng sadyang pagpili, ngunit ang totoo, sa halos lahat ng oras, sinusunod lang nila ang script na dinidikta ng hindi nakikitang programang ito. Maaari kang magpalit ng trabaho, lumipat ng syudad, makahanap ng mga bagong oportunidad ngunit kung mananatili ang parehong paradigm, ang mga resulta ay mananatiling pareho rin. Parang nagpapalit ka lang ng eksena, ngunit ang parehong karakter ay nananatiling nakakulong sa parehong script. Nakita ko itong nangyari ng hindi mabilang na beses sa mga kumpanya, negosyo, at personal na buhay. Dalawang individual ang nagsisimula sa parehong punto, na may parehong kondisyon, parehong mapagkukunan, ang isa ay umuunlad, ang isa ay nananatiling walang pagbabago. At ano ang nagbabago sa pagitan nila? Ang paradigm. Ang isa ay naniniwalang posible ang pag-unlad, na sila ay karapat-dapat sa tagumpay, na kaya nilang matuto ng anumang kinakailangan upang umakyat sa susunod na antas. Ang isa naman ay naniniwalang ginagawa na nila ang lahat ng kanilang makakaya, na hindi patas ang buhay. O na ang tagumpay ay swerte lang.
Ang sansinukob ay tumutugon sa kung paano mo nakikita ang sarili mo, hindi sa sinasabi mong gusto mo. Kaya naman maraming tao ang matindi ang pagpupursige, pero kaunti lang ang nayaangat. Dahil, kahit na binabago nila ang kanilang pag-ugali sa panlabas, nananatili silang bihag ng parehong mga limitadong paniniwala na pumipigil sa kanila na kumilos tulad ng isang taong tunay na naniniwala. Ang paradigm ay gumagana ng tahimik, at iyon ang dahilan kung bakit ito delikado. Nagpapakita ito bilang panloob na boses na nagdududa sa iyo, na kinukumbinsi kang sumuko kapag malapit ka nang makamit ang isang bagay, na nagpapaalala sa mga nakaraang kabiguan na parang hula sa kinabukasan. Ito ang dahilan kung bakit ka hindi komportable kapag nagsisimulang maging maganda ang takbo ng mga bagay, dahil ang tagumpay ay tila kakaiba, labas sa iyong nakasanayang zona. Hinahanap ng utak ng tao ang pagiging pamilyar, kahit na ang pagiging pamilyar na ito ay nakakapinsala. Kaya naman maraming tao ang sinasabotahe ang sariling tagumpay, nang hindi namamalayan, bumabalik sila sa kung ano ang pakiramdam na ligtas, kahit na ito ay naglilimita. Madalas kong sinasabi na ang paradigm ay isang sistema ng depensa ng ego. Nilikha ito upang protektahan ka, ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula itong ikulong ka. Pinipigilan ka nitong galugarin ang hindi mo alam dahil iniugnay nito ang bago sa panganib at ang panganib sa delikado. Ngunit sa labas mismo ng teritoryong ito ng isip nananahan ang lahat ng posibilidad na hindi mo pa nararanasan. Kapag sinira mo ang paradigm, hindi lang ang paraan ng pag-iisip mo ang binabago mo, kundi hinahamon mo rin ang istrukturang sumusuporta sa iyong buong pagkatao hanggang ngayon. At ito ay maaaring hindi komportable. Maaari pa itong maging nakakatakot sa simula dahil parang binubunot mo ang sarili mong kinatatayuan. Ngunit ang mangyayari pagkatapos ay nakakalaya. May isang panahon sa buhay ko nang nagtrabaho ako para sa Toronto Fire Department. Magandang trabaho ito, sigurado, matatag. Ngunit nakakulong ako sa tila walang katapusang siklo. Nakikita ko ang parehong tao, nahaharap sa parehong problema, at pakiramdam ko ay walang nagbabago. Noon ko nakilala ang isang lalaking nagngangalang Raymond Douglas Stanford, na nagpakilala sa akin sa librong Think and Grow Rich ni Napoleon Hill. Binago nito ang lahat. Nang basahin ko ito, napagtanto ko na ang problema ay hindi kailanman ang trabaho, ito ay ang aking paradigm. Naniniwala ako na ang estabilidad ay seguridad, gayong sa katotohanan, ito ay paghinto. Nabuhay ako sa takot na kumuha ng panganib, at ang takot na yon ay boses lang ng aking programang pangkaisipan na nagsasabing hindi ako kaya ng higit pa. Sa sandaling naintindihan ko ito, nagpasya akong umalis sa fire department at magtayo ng sarili kong negosyo sa paglilinis. Wala akong karanasan, walang pagsasanay, walang koneksyon. Ngunit mayroon akong isang bagay na mas makapangyarihan, isang bagong paradigm. At sa unang taon na yon, kumita ako ng mahigit $100,000. Walang nagbago sa ekonomiya. Ang nagbago ay ako. Ito ang kapangyarihan ng paradigm. Kapag binago mo ang pinaniniwalaan mo tungkol sa sarili mo, kailangang umangkop ang mundo upang ipakita ang bagong imaheng iyon. At dito nagkakamali ang maraming tao, sinisikap nilang baguhin ang resulta nang hindi binabago ang sanhi. Gusto nila ng mas maraming pera, ngunit patuloy na naniniwalang salat ang pera. Gusto nila ng mas magagandang relasyon, ngunit patuloy na nararamdaman na hindi sila karapat-dapat sa pagmamahal. Gusto nila ng kalayaan, ngunit nananatiling bihag sa parehong mga dahilan na paulit-ulit nilang sinasabi sa loob ng maraming taon. Imposibleng lumikha ng bagong realidad gamit ang parehong istrukturang mental na lumikha ng kasalukuyan. Ipinapakita ng pananaliksik sa neuroscience na 75% ng ating pang-araw-araw na aksyon ay otomatiko, dulot ng subconscious. Sa madaling salita, ang paradigm ang nagmamaneho halos sa lahat ng oras. Ang magandang balita ay, tulad ng pagkakagawa nito, maaari rin itong i-reprogram. Ngunit ito ay nangangailangan ng pag-uulit, kamalayan, at damdamin. Sa bawat pag-ulit mo ng bagong ideya ng may damdamin, pinapahina mo ang lumang pattern. Parang naglililok ng bagong landas sa loob ng utak, isang bagong pattern ng pag-isip na, sa paglipas ng panahon, ay nagiging bago mong normal. Isipin mo ganito, kung ang isip mo ay ang lupa, ang paradigm ay ang uri ng buto na itinatanim mo. Kung ito ay buto ng limitasyon, gaano mo man diligan, mananatiling maliit ang bunga. Ngunit kung magtanim ka ng paniniwala sa kasaganaan, kumpiyansa, at pagiging karapat-dapat, unlad ang buhay mo sa mga proporsyon na tila imposible noon.
Ang naghihiwalay sa ordinaryong tao mula sa pambihira ay ito mismo, ang uri ng iniisip na kanilang pinagyayaman sa katahimikan kapag walang nakakakita. Kapag binago mo ang iyong paradigm, nagbabago ng posisyon ang buong mundo. Ang mga pinto na tila nakakandado dati ay nagsisimulang magbukas. Lumilitaw ang tamang tao. Ang mga pagkakataon na dating hindi napapansin ay nagiging nakikita. Hindi ito mahika. Ito ay pagkakasundo ng mga vibration. Dahil ang sansinukob ay tumutugon sa iyong panloob na estado, hindi sa iyong mga salita. Ang pagbabago ng paradigm ay parang pag-tune ng frequency ng radyo. Kung gusto mong marinig ang isang bagong istasyon, kailangan mong paikutin ang dial. Kung gusto mong maranasan ang isang bagong realidad, kailangan mong paikutin ang dial ng iyong isip. At sa sandaling gawin mo yon, mapagtanto mo na ang bumihag sa iyo ay hindi kailanman ang mundo, ito ay isang lumang programa lang na tumatakbo sa loob mo, naghihintay na sa wakas ay magpasya kang pindutin ang restart. Ang isip ng tao ang pinakamakapangyarihang kasangkapan na umiiral, ngunit siya ring pinababayaan. Ginugugol ng mga tao ang kanilang buhay sa pagsisikap na baguhin ang kanilang mga sitwasyon, ngunit bihira silang huminto upang baguhin ang kanilang paraan ng pag-isip. Naniniwala silang upang mabuhay ng mas maayos, kailangan nila ng bagong trabaho, mas maraming pera, ibang relasyon, gayong sa totoo lang, ang kailangan nila ay isang bagong programang mental. Parang sinusubukan mong mag-install ng bagong API sa isang lumang sistema, hindi lang ito gagana. Gumagana rin ang isip sa parehong paraan. At iyon ang dahilan kung bakit maraming tao, kahit na pagkatapos magbasa ng mga libro, kumuha ng mga kurso, at maghanap ng kaalaman, ay bumabalik sa parehong lumang pattern. Dahil hindi ang nalalaman mo ang nagbabago sa buhay mo, kundi ang ginagawa mo sa kung ano ang naging bahagi ng iyong pagkatao. Sa loob ng maraming dekada, pinaniniwalaan ng agham na nakapako ang utak ng tao, na paglampas ng isang tiyak na edad, humihinto na lang ito sa pag-unlad. Ngunit napatunayan ng modernong neuroscience ang kabaligtaran. Ngayon, alam natin na ang utak ay plastic, nahuhubog, at may kakayahang muling ayusin ang sarili nito ayon sa ating mga iniisip, damdamin, at karanasan. Ang fenomena na ito ay tinatawag na neuroplasticity. Ibig sabihin nito ay literal mong maaaring ireprogram ang iyong utak upang lumikha ng bagong realidad. Ang bawat bagong pag-isip na inuulit ng may intensyon at damdamin ay lumilikha ng mas malakas na koneksyon ng neural, parang mga daanan sa gubat na nagiging mas nakikita sa tuwing nilalakaran. At tulad ng isang lumang daan na maaaring malimutan kung titigil tayo sa paggamit nito, ang limitasyong pag-isip ay maaari ring pahinain hanggang sa ito ay mawala. Ngunit ang sikreto ay hindi lang sa pag-isip ng iba, kundi sa pakiramdam ng iba. Ang emosyon ang gasolina na nagtatatak ng ideya sa subconscious. Kaya naman ang pag-uulit ng affirmations ng mekanikal, nang walang damdamin, ay halos hindi kailanman gumagana. Kailangang maramdaman ng utak ang katotohanan bago ito tanggapin bilang realidad. Kapag nag-visualize ka ng isang bagay na may detalye at matinding emosyonal na intensity, tumutugon ang iyong nervous system na parang nararanasan mo na ang karanasan na iyon. Nagsisimulang maglabas ang katawan ng parehong hormone, gumagawa ang isip ng parehong brainwave, at unti-unti, ang dating imahinasyon ay nagsisimulang maging paniniwala. At kapag naniwala na ang utak, nagbabago ang pag-ugali. Nakita ko itong nangyari hindi lang sa sarili kong buhay, kundi sa buhay ng libu-libong tao sa buong mundo. Mga taong may utang, may sakit, walang direksyon, at nagsimulang gamitin ang prinsipyong ito ng may pagpapatuloy. Hindi nila binago ang mundo sa paligid nila, binago nila ang kanilang kalagayang mental. At tumugon ang mundo. Dahil kung ano ang iyong ipino-project sa loob ay nagpapakita sa labas. Tinatawag ito ng quantum physics na energetic coherence. Kapag ang iyong mga iniisip, damdamin, at kilos ay magkakasuwato, nakahanay ka sa dalas ng iyong nais. Hindi ito usapin ng swerte, ito ay usapin ng vibration. Maaari kang magsimula ngayon. Ipikit ang iyong mga mata at isipin ang buhay na gusto mong maranasan. Tingnan ang bawat detalye. Damhin ang texture ng mga bagay, ang amoy ng kapaligiran, ang tunog ng mga tao sa paligid mo. Isipin mo ang sarili mong hawak ang susi ng iyong pangarap na bahay, natatanggap ang mensahe na nagkukumpirma sa oportunidad na hinihintay mo. Huwag lang tingnan, damhin. Damhin ang kagalakan, ang kumpiyansa, ang pasasalamat. Habang nagiging mas malinaw ang larawang ito sa iyong isipan, mas mabilis itong tinatanggap ng iyong utak bilang iyong bagong pagkatao. At doon tunay na nagsisimula ang pagbabago.
Gayunpaman, marami ang nahihirapang panatilihin ang larawang ito sa mahabang panahon. Nagvi-visualize sila, nagiging ganado, at pagkatapos ay sumusuko kapag hindi agad nagbago ang mga panlabas na pangyayari. Ang hindi nila nauunawaan, mabagal at siksik ang pisikal na mundo, at naglalaan ito ng oras upang umayon sa isang bagong dalas ng isip. Para itong pagpihit sa timon ng isang malaking barko, bahagya lang ang unang galaw, pero kung mananatili ka sa iyong direksyon, tuluyang magbabago ng ruta ang barko. Ganoon din ang sa isipan. Ang pagiging matyaga ang naghihiwalay sa mga nangangarap lang sa mga nagpapakatotoo ng kanilang mga pangarap. Nang una kong sinimulang ilapat ito sa sarili kong buhay, ako ay isang binata pa lamang na walang pera, walang diploma, at walang malinaw na kinabukasan. Pero araw-araw, nakita ko ang sarili ko bilang isang mayaman, malaya, at may kakayahang tao. Tahimik akong umupo, pumikit, at inilarawan ang buhay na gusto kong maranasan. Sa simula, pakiramdam ko ay naglalaro lang ako. Ngunit habang inuulit ko ito, mas lalo itong nagiging totoo. Hanggang isang araw, hindi ko na kailangang magkunwari, nabubuhay na ako ng eksakto sa kung ano ang minsang umiral lamang sa aking isipan. Ito ang patunay na ang isip ay hindi lang lalagyan ng mga alaala, ito ay isang pabrika ng mga realidad. At kung pinag-iisipan mo ito, isipin mo ang sumusunod, bawat imbensyon, bawat pag-unlad ng tao, bawat pambihirang tagumpay ay nagsimula bilang isang larawan sa isip ng isang tao. Ang eroplano, ang telepono, ang internet, lahat ng ito ay unang umiral bilang ideya na pinaninindigan ng paniniwala. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga lumilikha at ng mga nangangarap lamang ay nakasalalay sa kakayahang panatilihin ang pananaw na iyon kahit hindi pa ito kinikilala ng mundo. Ang pagbabago ng programa ng iyong isip ay, higit sa lahat, isang gawa ng katapangan. Ito ang pagpili na iwan ang lumang pagkatao, ang nakaugat sa takot, kakulangan, at pagdududa, at yakapin ang isang bagong bersyon ng iyong sarili, isang naniniwala, nakakaramdam, at kumikilos na parang natamo na nito ang nais. Ito ay isang malalim na pagbabago, at iyon ang dahilan kung bakit maraming tao ang lumalaban dito. Susubukan ka ng lumang pamantayan na hilahin pabalik, sasabihin itong walang kabuluhan, na hindi ito gagana. Ngunit kung magpapatuloy ka, may isang bagay na hindi ka panipaniwala ang magsisimulang mangyari, ang bago ay nagiging pamilyar, at ang luma ay nagsisimulang mawalan ng kapit. Sa puntong ito, titigil ka sa pakikipaglaban sa realidad at magsisimula kang lumikha nito. Kapag ang iyong isip ay nakaprograma para sa tagumpay, ang mga pagkakataon ay hindi na tila nagkataon lamang, nagiging bunga na sila. Lahat ng kailangan mo ay magagamit na, naghihintay na umayon ang iyong dalas dito. Ang isip ang portal, ang pag-iisip ang susi, at ang emosyon ang enerhiya na nagbubukas ng pinto. Maaari kang magpatuloy na mabuhay ng naka-autopilot, umaayon sa mundo, o maaari kang magpasya ngayon upang kontrolin at likhain ang sarili mong mundo. Dahil ang neuroplasticity ay hindi pribilehyo ng ilan, ito ay isang universal na batas na nalalapat sa lahat. Ang pagkakaiba ay nakasalalay sa kung sino ang may tapang na gamitin ito. At ang totoo ay simple, kapag binago mo ang iyong isip, ang lahat ay kailangang magbago. Malinaw kong naaalala ang araw na nagsimulang magbago ang lahat. Nakaupo ako sa isang lumang sofa sa isang maliit at halos walang muebles na silid, hawak ang isang piraso ng papel at panulat. Sa sandaling iyon, wala sa paligid ko ang nagpapahiwatig na ako ay magiging isang matagumpay na tao. Wala akong pera, walang kuponan, walang koneksyon, at, sa totoo lang, halos hindi ko alam kung saan magsisimula. Ngunit may isang bagay na nagliyab sa loob ko. Ito ay pinaghalong pagkadismaya at pagnanais, isang boses na nagsabi sa akin na kaya kong makamit ang higit pa, kahit na ang lahat sa paligid ko ay nagpapahiwatig ng kabaligtaran. Kaya isinulat ko ang isang simple, ngunit makapangyarihang pangungusap, bubuuin ko ang isang kumpanya na makakaapekto sa buong mundo. Nang matapos ako sa pagsulat, tiningnan ko ang mga salitang iyon at natawa. Tila imposible. Paano magagawang maniwala sa gayong kadakilaan ang isang tao sa aking kalagayan? Gayunpaman, kahit noon, may isang bagay sa loob ko ang tumangging magduda. Sa sandaling iyon, naunawaan ko ang tunay na kapangyarihan ng mental imagery. Limitado ang aking panlabas na realidad, ngunit walang hangganan ang aking isip. Nakita ko ang sarili ko sa bagong buhay na iyon, naramdaman ko ang bigat ng tagumpay, ang kapayapaan ng kalayaan sa pananalapi, at ang kagalakan ng paggawa ng isang bagay na nagbibigay inspirasyon sa mga tao. At ang pakiramdam na iyon ay napakatotoo kaya, kahit walang patunay, nagpasya akong paniwalaan ito.
Ito ang hindi naiintindihan ng karamihan sa mga tao, hindi mo kailangang makita upang maniwala. Kailangan mong maniwala upang makita. Ang pananampalataya ay hindi lang isang espiritual na konsepto, ito ay isang puwersang mental na nagreorganisa ng enerhiya ng universo pabor sa iyo. Sa mga sumunod na buwan, walang nagbago sa panlabas. Nagtatrabaho pa rin ako sa simpleng trabaho at mayroon pa ring mga bayarin na dapat bayaran, ngunit may isang malalim na bagay ang nagsimulang gumalaw sa loob ko. Nagsimula akong kumilos tulad ng taong inilarawan ko sa aking isip. Tumigil ako sa pagrereklamo at nagsimulang matuto ng lahat ng aking makakaya tungkol sa negosyo, personal na pag-unlad at tagumpay. Nagbasa ako ng mga libro, nag-aral, nagmasid sa mga matagumpay na individual, at sinubukang intindihin kung ano ang nagpapaiba sa kanila. Sa paglipas ng panahon, napagtanto ko na hindi teknikal na kaalaman ang nagpapatagumpay sa kanila, kundi ang kalinawan ng layunin. Alam nila kung ano mismo ang gusto nila at kumilos sila na parang taglay na nila ito. Nagsimula akong mamuhay sa ganitong paraan. Tuwing umaga, bago umalis ng aking tahanan, inilalarawan ko ang aking kumpanya na gumagana, ang mga tao na pumapasok sa opisina, ang mga tawag ng kliyente na dumarating, ang mga resulta na lumalabas. Nakita ko ang aking sarili na may kumpiyansa, determinado, namumuno ng may enerhiya at layunin. At may isang hindi kapanipaniwalang bagay ang nangyari, nagbago ang aking dalas. Nagsimula akong makaakit ng mga sitwasyon, tao, at pagkakataon na minsang tila imposible. Ipinakilala ako ng isang kaibigan sa isang kliyente, inirefer ng kliyente na yon ang isa pa, at bigla ay hawak ko na ang isang tunay na negosyo. Sa unang taon, ang negosyong iyon ay kumita sa akin ng higit sa $100,000. At ang tanging bagay na tunay kong binago ay ang paraan ng aking pag-isip. Kapag tinatanong ako ng mga tao kung ano ang sikreto, sinasabi ko sa kanila na hindi ito swerte o pagkakataon, ito ay desisyon. Ang desisyon na panatilihin ang isang mental na larawan kahit na ang mundo ay sumisigaw ng kabaligtaran. Ang desisyon na panatilihin buhay ang pananaw kahit na sa mga araw na tila walang gumagana. Dahil ganoon gumagana ang universo, hindi ito sumasagot sa kung ano ang paminsan-minsan mong hinihingi, ito ay sumasagot sa kung ano ang patuloy mong pinaniniwalaan. Habang lumipas ang mga taon, napagtanto ko na ito ang batas sa likod ng lahat ng dakilang tagumpay ng tao. Walang inventor ang lumilikha ng isang bagay sa pamamagitan ng pagtingin sa kung ano ang umiiral na, lumilikha sila sa pamamagitan ng pagtingin sa kung ano ang hindi pa umiiral. Walang pintor ang nagpipinta ng nakikita nila, nagpipinta sila ng nararamdaman nila. Walang negosyante ang bumubuo ng imposible dahil mayroon silang mga garantiya, kundi dahil mayroon silang matibay na paniniwala. Ang larawan na hawak mo ng may paniniwala ay ang binhi ng realidad na aanihin mo. Naalala ko isang beses, makalipas ang ilang taon, nakaupo sa aking opisina, tumatanggap ng tawag mula sa isang business partner. Sinabi niya, "Bob, sa wakas ay nagawa natin, ang ating kumpanya ay naroroon na sa bawat kontinente." Sa sandaling iyon, isang alon ng damdamin ang bumalot sa akin. Hindi lang ito kaligayahan, ito ay isang tahimik na kumpirmasyon ng kung ano ang alam ko mula sa pinakaunang araw na yon sa sofa. Ang lahat ay nagsisimula sa isang larawan at isang desisyon. Ngunit huwag isipin na ito ay isang landas na walang pagdududa o kahirapan. May mga araw na walang nangyaring tama, nang sinubukang paralisahin ako ng takot, nang nagtambak ang mga bayarin, at ang lumang mindset ay bumulong na ako ay nagiging naive. At sa mga sandaling ito talaga nasusubok ang paniniwala. Madali lang maniwala kapag maayos ang lahat. Ang tunay na kapangyarihan ay nakasalalay sa patuloy na paniniwala kapag walang anumang may saysay. Doon mo pinatutunayan sa universo na tunay kang nakatuon. Ang larawan na hawak ko ay hindi lang isang pangarap, ito ay isang utos. Isang utos na puno ng enerhiya na nagre-configure sa aking subconscious at inayon ang bawat kilos, pag-isip at emosyon sa pananaw na yon. Sa paglipas ng panahon, napagtanto ko na ang kalinawan ng isip ang pinakadakilang kapangyarihan na maaaring paunlarin ng isang tao. Dahil hindi tumutugon ang universo sa mga nagnanais lamang, tumutugon ito sa mga nakakaalam kung ano ang gusto nila. Ngayon, naiintindihan ko na ang sofag iyon, ang walang lamang silid na iyon, at ang piraso ng papel na iyon ang nagmarka ng tunay na pagbabago sa aking buhay. Doon nagsimulang magpakita ng makita ang hindi nakikita. Dahil ang lahat ng nakikita mo sa paligid mo, mga gusali, libro, negosyo, imbensyon, kayamanan, ay nagsimula sa eksaktong parehong paraan, sa isang ideya na pinaninindigan sa isip ng isang taong may tapang na maniwala.
At ito ang mensahe na gusto kong iwan sa iyo, huwag maliitin ang kapangyarihan ng larawan na hawak mo sa iyong sarili. Kahit walang ibang nakakakita nito, kahit tila imposible, kahit sinasabi ng mga pangyayari ang kabaligtaran, patuloy kang maniwala. Dahil sa sandaling magkaisa ang iyong isip at ang iyong emosyon sa isang layunin, walang pagpipilian ang universo kundi sumuko sa iyong determinasyon. Ang lahat ay nagsisimula sa isang larawan. Ang lahat ay nagsisimula sa loob mo. Kung, hanggang sa puntong ito, may umiral na sa iyong kalooban, kung ang bawat salita ay umayon at nagpukaw ng damdamin ng nakatagong potensyal na naghihintay na maaktibo, kung gayon ito na ang sandali upang kumilos. Hindi lang upang makinig, hindi lang upang pag-isipan, kundi upang magpasya na ipagpatuloy ang paglalakbay na ito. Dahil ang simpleng pagkilos ng pananatiling konektado sa ganitong uri ng kaalaman ay nagsisimula ng magpabago sa iyong mga pattern ng pag-isip. Ang enerhiya ng iyong atensyon ay parang araw, lahat ng iyong nililiwanagan ay lumalago. At kung nililiwanagan mo ang iyong kamalayan, kung pinipili mong matuto pa, lumago pa, at maniwala pa, kung gayon ay binabago mo na ang iyong dalas. At iyon ang dahilan kung bakit gusto kong gumawa ka ng isang bagay ngayon. Huminto ka sandali at pansinin kung ano ang iyong nararamdaman. Kung ang mga salitang ito ay nakapagpukaw ng isang tunay na bagay sa loob mo, kung nagdulot sila ng kalinawan, katapangan, o ng pagnanais para sa pagbabago na matagal mo nang hindi naramdaman, kung gayon gusto kong gumawa ka ng isang simpleng desisyon, pindutin ang like button at mag-subscribe. Maaaring mukha lang itong simbolikong kilos, ngunit hindi ito. Ang gawaing ito ay isang pagpapatunay, isang sinasadya na pagpili upang sabihin, gusto kong patuloy na lumago. Ito ay isang pangako sa iyong sariling pag-unlad. Sa bawat pagpili mong pakainin ang iyong isip ng mga ideya na nagtataas sa iyo, tahimik mong isinusulat muli ang iyong kinabukasan. Maraming tao ang nakikinig sa ganitong uri ng nilalaman, nakakaramdam ng inspirasyon, ngunit pagkatapos ay bumalik sa kanilang nakasanayang gawain at hinahayaan lang na mawala ang lahat. Naniniwala sila na ang motibasyon ay dapat manggaling sa labas, ngunit ang totoo, ang tunay na motibasyon ay nagmumula sa loob. Kapag nagpasya kang italaga ang sarili sa pagbabago, kahit hindi mo pa alam kung paano mangyayari ang lahat, ang universo ay nagsisimulang tumugon. Ito ay isang batas. Ang pagkilos ay lumilikha ng pagkilos. At habang papalapit ka sa tamang dalas, mas maraming pagkakataon ang nagsisimulang lumitaw. Kaya naman iginigit ko na manatili kang konektado. Bawat bagong video, bawat bagong aralin, bawat kwentong maririnig mo ay parang isang piraso na bumubuo sa palaisipan ng iyong kamalayan. Ang kaalaman ay hindi lang para libangin ka, nagsisilbi itong magpaalala sa iyo kung ano ang iyong kayang gawin. At habang mas madalas kang pinapaalalahanan, mas kumakaunti ang puwang para sa lumang mga paniniwalang pumipigil sa iyo. Ganito tumitibay ang proseso ng pagbabago, sa paulit-ulit na paggawa, sa patuloy na paglantad sa katotohanan. Kaya, kung may bumubulong sa iyo na may saysay ito, paniwalaan mo ang tinig na iyon. Ito ang pinakamatalinong bahagi ng iyong sarili na sumusubok gabayan ka sa susunod na antas. At ang unang hakbang ay manatili sa dalas na ito. Maniwala ka sa akin, nakakita ako ng mga taong ganap na nagbago ang kanilang buhay dahil lang nagpasya silang patuloy na sumalo ng ganitong uri ng turo. Nagsimula silang manood, magbasa, makinig at mag-apply. At ang resulta ay hindi maiiwasan, mas malinaw na pananaw, mas maraming pagkakataon, mas magandang resulta. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil binago nila ang kanilang paraan ng pag-isip, at ipinakita lamang ng mundo ang pagbabagong iyon. Kaya gawin mo na ngayon. Kumpirmahin ang pagpiling ito. Mag-like, mag-subscribe, iaktibo ang mga notifikasyon, at italaga ang sarili na tapusin ang paglalakbay na ito. Dahil ang matututunan mo ay higit pa sa pera, tagumpay, o mga layunin. Ito ay tungkol sa pagpukaw sa iyong personal na kapangyarihan, ang kapangyarihang laging nandyan, ngunit marahil ay napatahimik ng tinig ng takot, pagdududa, at pagsunod sa nakararami. At ang kapangyarihang ito ay nangangailangan ng pagpapatuloy, nangangailangan ng direksyon, nangangailangan ng pagpapalakas. Nagawa mo na ang unang hakbang sa pagdating mo rito. Ngayon ang oras upang patatagin ang pag-unlad na ito, upang sabihin sa sarili, pinipili kong magpatuloy. Pinipili kong umunlad. Pinipili kong maging higit pa. Dahil ang totoo, bawat desisyong gagawin mo para sa iyong paglago ay nagpapadala ng malinaw na mensahe sa universo, handa na ako. At kapag handa ka, ang universo ay magkakaisa para sa iyong kapakinabangan.
Kaya manatili kang konektado, dahil ang susunod na darating ay mas palalawakin pa ang iyong pangunawa at magbubukas ng mga landas na hindi mo pa naisip. Ang higit na pumipigil sa mga tao ay hindi ang kakulangan sa oras, pera, o pagkakataon. Ang pumipigil sa kanila ay ang pag-aalinlangan. Alam nilang gusto nilang magbago, ngunit hindi sila makapili ng landas. Nalilito sila sa pagitan ng takot na magkamali at pagnanais na maging tama. At ang resulta ay nananatili sila sa eksaktong kinalalagyan nila. Ang pag-aalinlangan ang ugat ng pananatili sa kinalalagyan. Sa bawat pagpapaliban mo ng isang mahalagang hakbang, humihina ang iyong personal na kapangyarihan. Ang pagdududa ay sumisipsip ng mahalagang enerhiya, nag-aalis ng linaw, at nagpapaniwala sa iyo na hindi pa dumarating ang tamang pagkakataon, gayong sa katotohanan, ang tamang oras ay palaging ngayon. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang pagpapaliban ay katamaran, ngunit hindi iyon totoo. Ang pagpapaliban ay simpleng nakikitang sintomas lamang ng isang mas malalim na bagay, ang takot na magdesisyon. Sa likod nito ay ang takot na pumili at magsisi, ang takot na mabigo, mahusgahan, o hindi makayanan. Ito ay isang uri ng pagtatanggol sa sarili ng ego. Nagpapaliban ka para maiwasan ang paglantad, ngunit ang kapalit nito ay napakataas. Bawat desisyong ipinagpapaliban mo ay isang nawalang pagkakataon para sa paglago. At habang mas nasasanay ka sa pagpapaliban, mas nagiging madali itong ulitin. Ito ay parang kalawang na nagsisimula sa maliit at, nang hindi mo namamalayan, humihina ang buong istruktura ng iyong buhay. Nasaksihan ko ito mismo sa loob ng mga kumpanya, sa mga pangkat ng benta, sa mga negosyante, sa mga taong lumapit sa akin upang humingi ng gabay. Mayroon silang magagandang ideya, ngunit palagi silang naghihintay ng kung ano. Naghihintay sila para sa tamang sandali, ang perpektong pamumuhunan, kabuang seguridad. Ngunit ang totoo, ang seguridad ay hindi kailanman nauuna sa pagkilos. Ito ay dumarating pagkatapos, bilang bunga ng desisyon. Ang linaw ay hindi dumarating bago ang hakbang, ito ay lumilitaw habang ikaw ay naglalakad. At iyan ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang nakakulong sa isang siklo ng pagpaplano, pagsusuri, pag-isip, pag-aanalisa, at hindi kailanman kumikilos. Dahil naniniwala sila na kailangan muna nilang magkaroon ng katiyakan. Ngunit ang katiyakan ay isang luho na umiiral lamang para sa mga may tapang na pumili. Natutunan ko ito sa isang napakasimpleng paraan, sa pamamagitan ng sarili kong anak. Naaalala ko noong mas bata pa siya at miyembro ng koponan sa paglangoy. Isang araw, lumapit siya sa akin na desididong huminto. Pagod na siya, nabigo, at gusto akong gumawa ng desisyon para sa kanya. Tiningnan ko siya sa mata at sinabi, kung ako ang magdedesisyon para sa iyo, madali lang iyon. Ngunit kung ikaw ang magpapasya ngayon, matututunan mo ang kapangyarihan na nasa pagpili. Iginiit niya, gusto niyang sabihin ko sa kanya kung ano ang gagawin. Pagkatapos ay idinagdag ko, kung huminto ka ngayon, sa susunod ay mas madali nang huminto ulit. Pagkatapos nyon, mas madali pa. At balang araw, ang paghinto ay magiging bahagi na ng kung sino ka. Nanahimik siya. Huminga siya ng malalim at nagpa siyang magpatuloy. Nang hapong iyon, nakita kong nagbagong anyo ang bata bilang isang lalaki. Natutunan niya na ang paglago ay nagmumula sa pagiging hindi komportable at ang desisyon ang simula ng lahat ng tunay na pagbabago. At iyan mismo ang nangyayari sa iyo. Sa bawat pagpapasya mong sumulong, kahit wala kang lahat ng sagot, nagpapadala ka ng isang makapangyarihang mensahe sa universo, nagtiwala ako. At ang pagtitiwalang iyon ang nagbabago sa lahat. Nagsisimulang gumalaw ang enerhiya, lumilitaw ang tamang mga tao, at muling nag-aayos ang mga pangyayari. Dahil ang desisyon ang panimulang punto ng paglikha. Walang pagbabagong nangyayari habang ikaw ay nagdududa. Ang desisyon ang nagbubukas ng daan para sa daloy. Ipinapakita ng modernong pananaliksik sa psikolohiya na ang mga taong gumagawa ng mabilis at matatag na desisyon ay mas nagiging kumpiyansa, mas malikhain, at mas matagumpay. Hindi ito dahil palagi silang tama, kundi dahil hindi sila nakakulong sa limbo ng kawalan ng katiyakan. Kapag nagpasya ka, kahit magkamali ka, natututo ka, nag-a-adjust at lumalago. Ngunit kapag nananatili kang nag-aalinlangan, wala kang natutunan, inuulit mo lamang ang parehong siklo, umaasa na may magbabago ng kusa. At walang nagbabago. Ang pag-aalinlangan ang pinakamalaking magnanakaw ng enerhiya na umiiral. Dahan-dahan at tahimik nitong sinisira ang iyong pagtitiwala sa sarili. Nagpapaniwala ito sa iyo na questionin ang iyong halaga, ang iyong kakayahan, at ang iyong karapat-dapat.
Ngunit kapag nagsimula kang magpasya ng may katatagan, kahit sa maliliit na bagay, nagsisimulang magkasundo ang lahat. Nararamdaman mong mas malakas ka, mas present, mas kontrolado ang iyong sariling buhay. At ito ay lumilikha ng domino effect. Bawat malay na desisyon ay nagiging gasolina para sa susunod. Ganito nabubuo ang momentum, ang estado kung saan tila nagkakaisa ang universo para sa iyong kapakinabangan dahil, sa wakas, huminto ka na sa pagtutol. Kung gusto mong baguhin ang iyong buhay, simulan ang pagsasanay sa kapangyarihan ng desisyon araw-araw. Pumili ng isang bagay na simple ngunit makabuluhan. Gumawa ng desisyon na matagal mo nang ipinagpapaliban, gaano man ito kaliit tingnan. Marahil ito ay pagsisimula ng isang proyekto, pagtawag sa isang mahalagang tao, paggawa ng isang hakbang na buwan mo nang ipinagpapaliban. Gawin mo na ngayon. Dahil ang ugali ng pagpapasya ay parang isang kalamnan, mas ginagamit mo, mas lumalakas ito. Hindi mo kailangang malaman ang buong landas, kundi ang unang hakbang lamang. Hindi kailanman ipinapakita sa iyo ng universo ang kumpletong hagdan, kundi ang susunod na hakbang lamang. At ang hakbang na yon ay desisyon. Ang pagpili ang pinakamakapangyarihang gawa na umiiral, dahil sa pamamagitan nito, lumalabas ka sa papel ng biktima at ginagampanan ang papel ng lumikha. At kapag pumili ka ng may tapang, tumutugon din ang buhay. Nawawalan ng kapangyarihan ang takot, bumubukas ang mga pinto, at natutuklasan mo ang isang bagay na pambihira, ang tila imposible ay nagsisimulang lumapit sa iyo. Kaya, kung may isang bagay kang ipinagpapaliban, isang pangarap, isang pagbabago, isang bagong simula, magpasya ka na ngayon. Huwag maghintay para sa perpekto, dahil ang perpekto ay hindi kailanman dumarating. Maghintay lamang para sa isang bagay, ang sandaling sasabihin mo sa iyong sarili, tama na ang paghihintay. Iyan ang sandali na nagbabago ang iyong kwento. Dahil bawat pagbabago ay nagsisimula sa isang pagpili. At ang iyong pagpili sa sandaling ito, ang binhi ng kinabukasan na iyong aanihin. Marami ang minamaliit ang ganitong uri ng pagsasanay dahil hindi ito nagdudulot ng agarang resulta. Sanay sila sa paghahanap ng mabilisang solusyon, ngunit ang isip ay hindi tumutugon sa pagmamadali, tumutugon ito sa pagtitiyaga. Ang pagbabagong pangkaisipan ay parang proseso ng paglilok ng bato. Kailangan mong tamaan ang parehong punto ng paulit-ulit hanggang sa magsimulang lumitaw ang hugis. Bawat pagbabasa, bawat araw ng pagsasanay, ay isang tumpak na pagtama sa lumang istrukturang pangkaisipan na sumusubok pa ring panatilihin ka sa parehong lugar. Mapagtatanto mo na, habang lumilipas ang mga araw, may nagbabago sa loob mo. Ang maliliit na desisyon na dating tila mahirap ay nagiging mas natural. Ang pag-aalinlangan ay nagsisimulang magbigay daan sa kalinawan. Ang panloob na usapan na dating sumasabotahe sa iyo ay nagsisimulang tumahimik. Nangyayari ito dahil ang isip, kapag nakalantad sa isang bagong dalas ng pag-isip ng sapat na katagalan, ay hindi maiiwasang umangkop. Ang subconscious ay parang mayabong na lupa, hindi ito nagtatanong kung ano ang iyong itinatanim, pinapalago lamang nito ang paulit-ulit mong pinapakain dito. Ako mismo ay gumamit ng prinsipyong ito nang hindi mabilang na beses sa aking buhay. Nang magpasya akong umalis sa departamento ng bombero at magbukas ng sarili kong kumpanya, wala akong anumang katiyakan. May takot ako, pagdududa at walang karanasan. Ngunit mayroon akong matatag na desisyon. Araw-araw, pinalalakas ko sa isip ang gusto ko hanggang sa wala nang natirang puwang para sa kawalan ng katiyakan. Ang patuloy na pag-uulit na ito ay lumikha ng enerhiya ng pagkilos, at kapag gumalaw ang enerhiya, tumutugon ang universo. Ganoon nabuo ang una kong kumpanya, at ganoon ko rin itinayo ang lahat ng sumunod. Kapag binasa mo ang tungkol sa desisyon at inuulit ang mga aral na ito araw-araw, may nagsisimulang magbago sa isang antas na higit pa sa lohika. Nagsisimula kang maramdaman na may kapangyarihan ka sa iyong buhay. Iyan ang pagkakaiba sa pagitan ng pamumuhay sa reaksyon na mode at pamumuhay sa paglikha na mode. Ang mag-react ay ang paghihintay sa mundo na magdikta ng bilis. Ang lumikha ay ang pagtatakda ng bilis at paggawa ng mundo na umayon. At ang paglipat na ito ay nangyayari sa eksaktong sandaling simulan mong italaga ang iyong sarili sa pagsasanay. Kung sa anumang bahagi ng 60 araw na ito ay maramdaman mong gusto mo ng sumuko, senyales iyon na gumagana ang proseso. Nangangahulugan iyan na nanlalaban ang iyong lumang kaisipan, pilit na pinananatili ang kontrol. Ipagpatuloy mo. Sa paglaban na ito nangyayari ang paglago. Sa bawat pagpapatuloy mo, kahit pa walang motibasyon, nagpapadala ka ng malinaw na mensahe sa iyong subconscious. Pinipili kong magpatuloy.
At mas malakas yan kaysa sa anumang panandaliang inspirasyon. Sa paglipas ng panahon, ang disiplinang ito ay nagsisimulang sumalamin sa iba pang aspeto ng iyong buhay. Nagsisimula kang magdesisyon ng mas mabilis, mas magtiwala sa iyong sarili, at kumilos ng may higit na layunin. At ang bagong pattern na ito ay lumilikha ng epektong domino. Ang maliliit na pang-araw-araw na tagumpay ay nagsisimulang maipon at nagiging mas malalaking tagumpay. Bago mo pa malaman, hindi mo na kailangan ng ehersisyo dahil ang desisyon ay naging bahagi na ng iyong pagkatao. Nagiging isang taong kumikilos ka, isang taong pumipili, isang taong lumilikha ng sarili niyang kapalaran. Ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng ehersisyong ito. Hindi lang ito tungkol sa pagbabasa ng isang kabanata. Ito ay tungkol sa pagpapatunay araw-araw na ikaw ang may-ari ng iyong buhay, na mayroon kang kapangyarihang magpasya, at handa kang gawin ang lahat ng kailangan upang maging kung sino ka dapat. Pagsapit ng katapusan ng 60 araw na ito, may isang bagay sa loob mo ang hindi na mababago. Mauunawaan mong nabawasan ang takot, dumami ang kaliwanagan, at nagsimulang lumitaw ang mga pagkakataon sa mga lugar na dati ay pawang pagdududa lamang. At ang lahat ng ito ay magsisimula sa isang bagay na tila simple, ang paglalaan ng ilang minuto ng iyong araw upang paalalahanan ang iyong isip kung sino talaga ang namumuno. Ang pagsasanay na ito ay paraan upang muling igiit ang iyong kapangyarihan sa sarili mong buhay. Dahil may isang katotohanan, ang pagbabago ay hindi nagmumula sa isang beses mong natutunan, kundi sa kung ano ang pinipili mong ilapat araw-araw. At kapag ang desisyon ay naging ugali, ang imposible ay nawawala. Lahat ng umiiral sa universo ay enerhiya. Bawat kaisipan, bawat damdamin, bawat salitang iyong binibigkas ay may dalang vibration na kumakalat sa kalawakan at bumabalik sa iyo sa anyo ng karanasan. Ang tinatawag mong ikatotohanan ay refleksyon lamang ng frequency na patuloy mong inilalabas. Ito ang dahilan kung bakit, kapag binago mo ang paraan ng iyong pag-isip at pakiramdam, ang mundo sa paligid mo ay hindi rin maiiwasang magbago. Simple ang batas, hindi mo naakit ang gusto mo kundi ang kung ano ka. At kung ano ka, sa esensya, ay ang kabuuan ng mga vibrations na pinananatili mo sa iyong sarili araw-araw. Natutunan ko ito sa pamamagitan ng pagmamasid sa isang napakalinaw na pattern sa buhay ng mga tao. Mayroong mga tila laging sinuswerte, laging nasa tamang lugar, nakakakilala ng tamang tao, nakatatanggap ng tamang pagkakataon. At pagkatapos, mayroon namang mga tao na, gaano man kahirap ang kanilang pagsisikap, ay paulit-ulit na nahaharap sa iisang mga balakid. Ang pagkakaiba ay wala sa talino, edukasyon, o sitwasyon. Nasa emotional frequency na kanilang tinitirhan. Ang mga taong nagba-vibrate ng takot, kakulangan, at pagdududa ay patuloy na nagpapadala ng mga senyales na umaakit ng mas maraming sitwasyon na nagpapatunay sa mga emosyong ito. Nabubuhay sila na nakakulong sa isang energetic cycle na nagpapatibay sa kanilang sariling limitasyon. Sa kabaliktaran, ang mga taong nagba-vibrate ng pananampalataya, layunin, at pasasalamat, kahit pa nahaharap sa hirap, ay umaakit ng mga landas, solusyon, at pagkakataon na tila lumilitaw mula sa wala, ngunit wala talagang nagmumula sa wala. Lahat ay tugon. Napatunayan na ng modernong pisika na ang universo ay binubuo ng mga energy fields na nagtutulungan. Ang iyong katawan ay isa sa mga field na yon. Sa bawat pag-iisip at pakiramdam, binabago mo ang vibrational pattern ng iyong mga selula at naapektuhan ang iyong kapaligiran. Hindi ito mistisismo, ito ay agham. Kapag nag-focus ka sa isang mental na imahe at pinapakain ito ng emosyon, lumilikha ka ng electromagnetic wave na kumakalat sa quantum field na nakakaapekto sa realidad. Para itong pagtune ng isang istasyon ng radyo, naririnig mo lang ang musikang nasa parehong frequency ng iyong transmitter. Kung ang iyong pag-iisip ay nasa frequency ng kakulangan, iyon ang musikang iyong maririnig. Ngunit kung ito ay nasa frequency ng kasaganaan, ang simponya ng kaunlaran ay nagsisimulang tumugtog sa iyong buhay. Maraming tao ang nabubuhay na ang kanilang isip ay nakatuon sa lahat ng nawawala. Gumigising silang iniisip ang mga bayarin, problema, at ang mga bagay na wala pa sila. At sa paggawa nito, nagba-vibrate sila ng kakulangan. At ang vibration ng kakulangan ay makakaakit lamang ng mas maraming karanasan ng kasalatan. Para silang natigil sa isang istasyon na iisa lang ang mensaheng ipinapalabas, hindi ito sapat. At ang universo, masunuring tumutugon, sige, ganoon nga. Upang baguhin ito, kailangan mong matutong baguhin ang iyong panloob na estado, hindi sa pagre-react sa nakikita mo, kundi sa paglikha ng gusto mong makita.
Nangangailangan ito ng disiplina sa isip. Humihingi ito na maging mulat ka sa mga emosyon na iyong inilalabas, dahil sa mga iyon nakasalalay ang iyong energetic signature. May panahon sa buhay ko na ako rin ay nakakulong sa maling vibration. Nagtrabaho ako ng husto, ngunit nabuhay sa patuloy na kakulangan. Ang lahat ay tila isang pakikibaka. Patuloy kong iniisip ang wala ako, ang kailangan kong makamit, at halos hindi ko namalayan na ang pag-isip na ito mismo ang sanhi ng aking limitasyon. Doon ko naintindihan na ang problema ay hindi panlabas, kundi panloob. Nagpasya akong baguhin ang aking frequency. Araw-araw, bago simulan ang anumang gawain, inilarawan ko ang sarili ko bilang mayaman, malaya, at panatag. Naramdaman ko ang pasasalamat para sa kung ano pa ang darating, na parabang totoo na ito. Sa simula, tila isa lang itong mental game, ngunit di naglaon ay nagsimulang magbago ang mga bagay. Nagsimulang lumitaw ang mga kliyente, umusbong ang mga ideya, nagsimulang magpakita ang mga pagkakataon na dati ay hindi ko napapansin. Wala namang nagbago sa labas ko. Ngunit nagbago ako, at ang universo ay tumugon lamang sa bagong vibration na aking inilalabas. Ang prinsipyong ito ang nagpapaliwanag kung bakit maraming taong may mabuting intensyon ang nadidismaya. Sinasabi nilang gusto nila ng tagumpay, ngunit ginugugol ang buong araw sa pag-aalala tungkol sa kabiguan. Gusto nilang umunlad, ngunit patuloy na pinag-uusapan ang mga utang. Gusto nila ng pag-ibig, ngunit nagkikimkim ng sama ng loob. At ang universo ay hindi nagtatangi sa kung ano ang gusto mo, at kung ano ang nararamdaman mo, tumutugon ito sa kung ano ang iyong ini-vibrate. Kaya naman nagsisimula ang tunay na pagbabago kapag binago mo ang iyong energetic field. Kapag tumigil ka sa pag-arte na parang isang naghahanap at nagsimulang umarte na parang isang nakahanap na. Ang vibration ng kasaganaan ay binubuo ng tatlong elemento, kalinawan, pasasalamat, at pananampalataya. Ang kalinawan ay ang pagkaalam sa kung ano ang gusto mo. Ang pasasalamat ay ang pakiramdam na taglay mo na ito, kahit bago pa man ito dumating. At ang pananampalataya ay ang pagpapanatili ng vibration na iyon, kahit walang anumang sa paligid mo ang nagpapatunay sa iyong pinaniniwalaan. Ang tatlong puwersang ito, kapag pinagsama, ay lumilikha ng isang hindi mapigilang magnetismo. Mula sa estadong ito, hindi mo na kailangang makipaglaban, para sa anuman, ang mga bagay ay nagsisimulang dumaloy sa iyong direksyon. Para itong paglangoy kasama ng agos. Pag-isipan sandali ang mga taong tila laging umaakit ng pinakamaganda. Hindi sila naiba sa iyo, nabubuhay lang sila ng may mas mataas na antas ng kamalayan. Natutunan nila na ang sikreto ay hindi ang habulin ang mga bagay, kundi ang maging isang taong natural na umaakit sa mga ito. At magagawa mo rin yon. Kapag gumising ka bukas, bago pa hawakan ang iyong telepono o magtagal sa mga problema, ipikit ang iyong mga mata at isipin ang enerhiya na gusto mong dalhin sa buong araw. Makita ang iyong sarili na kumikilos ng may kumpiyansa, malumanay na nilulutas ang mga sitwasyon, nagpapalabas ng katiyakan. Kaagad nitong binabago ang iyong frequency. Mula noon, sanayin ang isang bagong pattern ng pag-isip. Sa bawat pagkakataong makita ang sarili na nakatuon sa negatibong bagay, putulin ang siklo sa pamamagitan ng pagsasabi sa sarili, hindi ito bahagi ng aking frequency. Ang simpleng pahayag na ito ay nagpapaalala sa iyo na may kapangyarihan kang pumili kung ano ang iyong ilalabas. At unti-unti, mapapansin mo ang epekto ng bagong mindset na ito. Nagbabago ang mga pag-uusap, lumalapit ang tamang tao, lumilitaw ang mga pagkakataon. Walang nagkataon. Ito ay pagkakahanay. Hindi mo kailangang unawain ang lahat ng quantum mechanisms sa likod nito. Kailangan mo lang maunawaan na ang enerhiya na iyong inilalabas ay ang imbitasyon na ipinapadala mo sa universo. At ang universo ay hindi kailanman nagsasabing hindi, ito ay sumasalamin lamang. Kung gusto mo ng mas maraming kasaganaan, mas maraming kapayapaan, mas maraming pag-ibig, simulan ang pag-vibrate na parang nasa iyo na ang lahat ng ito ngayon. Damhin mo. Isabuhay mo. Ipahayag mo. Dahil ang universo ay hindi tumutugon sa kakulangan, ito ay tumutugon sa kapunuan. At kapag ikaw ang naging pinagmulan ng enerhiyang ito, ang mundo sa paligid mo ay nagbabago ng walang kahirap-hirap. Inaayos ng buhay ang sarili nito upang ipakita ang bagong ikaw. At sa puntong iyon mo napagtanto, hindi nagbabago ang realidad kapag nagbabago ang sitwasyon. Nagbabago ito kapag binago mo ang iyong frequency. Isa sa pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng mga tao ay ang paniniwalang kailangan nilang makita muna ang mga resulta bago baguhin ang kanilang paraan ng pag-isip.
Sinasabi nila, kapag may pera ako, mag-isip ako na parang mayaman. Ngunit ang pag-iisip na ito mismo ang nagpapanatili sa kanila na nakakulong sa kakulangan. Ang pera ay hindi dumarating sa mga naghihintay, dumarating ito sa mga nag-isip na parang mayroon na sila nito. Dahil ang isip ang humuhubog sa realidad, hindi ang kabaligtaran. Ang kamalayan ang lumilikha ng matter. Ang enerhiya ng pag-iisip ay nauuna sa pisikal na anyo. Kaya naman, hanggat patuloy kang naghihintay na bigyan ka ng mundo ng mga dahilan para maniwala, patuloy ka lang ikot. Ang sikreto ay baligtarin ang ayos, maniwala muna, pagkatapos ay makita. Natutunan ko ito sa pamamagitan ng pamumuhay sa eksaktong kabaligtaran. Sa mahabang panahon, inakala kong kailangan ko ng mga garantiya upang mangahas. Naniwala ako na kung mayroon akong mas maraming karanasan, mas maraming koneksyon, o mas maraming pera, magiging maayos ang lahat. Ngunit ang hindi ko namalayan ay ang pag-isip na ito mismo ang nagpapanatili sa akin na natigil. Dahil ang universo ay hindi tumutugon sa malabong pagnanais, tumutugon ito sa vibrational coherence. Naakit mo lamang ang naayon sa iyong panloob na estado. Kung sa loob mo ay may pagdududa, takot, at kakulangan, iyon ang isasalamin ng mundo. Ngunit kung sa loob mo ay may katiyakan, kasaganaan, at layunin, ang mundo ay hindi maiiwasang mag-aayos upang salaminin iyon. Ang problema ay tinuruan tayong mamuhay sa pamamagitan ng pagre-react sa mga sitwasyon. Kung may magandang nangyayari, masaya tayo. Kung may masamang nangyayari, nadidismaya tayo. At kaya, ang buhay ay nagiging refleksyon ng ating emosyonal na pagbabago-bago. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay lumilitaw kapag nauunawaan mong hindi ang mundo ang nagtatakda kung paano ka dapat makaramdam, kundi ikaw mismo ang bumubuo kung paano dapat tumugon ang mundo. Kapag napapanatili mo ang isang mataas na vibration o enerhiya, kahit pa hindi umaayon ang mga pangyayari sa labas, naiintindihan ng universo ang iyong mensahe, handa na ang taong ito. At doon na tunay na nagsisimulang magbuka ang mga pinto at oportunidad. Madalas kong sabihin na hindi ang paghihirap ang ginagantimpalaan ng universo, kundi ang pagiging nakaayon. Pwede kang magbanat ng buto buong araw, magsumikap, magsakripisyo, habulin ang mga bagay, pero kung ang vibration mo ay nasa dalas ng kakapusan, lahat ng pagsisikap na iyan ay mawawalan ng saysay sa kalooban. Sa kabilang banda, kapag kumikilos ka mula sa kamalayan ng kasaganaan, lahat ay dumadaloy ng walang kahirap-hirap. Lumilitaw ang mga oportunidad ng hindi mo kailangan pang pagpuyatan, naakit sa iyo ang mga tamang tao, at kusang bumubukas ang mga pinto. Para kang nakakakonekta sa isang hindi nakikitang agos na gumagabay sa iyo patungo sa iyong ninanais. Ang agos na ito ay matagal nang nariyan. Ang nagbabago lang ay kung gaano mo hinahayaan ang sarili mong dalhin ito. Madalas akong tanungin ng mga tao, pero paano ako mag-isip na parang mayaman kung lubog pa rin ako sa utang? At ang sagot ay simple, hindi mo kailangang magsinungaling sa sarili mo, ngunit kailangan mong magpasya na ang iyong kasalukuyang sitwasyon ay hindi nagtatakda ng iyong pagkakakilanlan. Maaaring nahaharap ka sa mga hamon, pero maaari ka pa ring pumili na mag-isip tulad ng isang taong maunlad. Hindi ito pagtanggi sa realidad, ito ang paglikha ng isang bagong realidad. Nagsisimula kang baguhin ang hinaharap kapag pinili mong kumilos batay sa pananaw ng iyong minimiti, sa halip na batay sa iyong kinatatakutan. Isipin ang mga pinakamatatagumpay na tao sa mundo. Hindi sila nagsimulang mayaman, nagsimula silang naniniwala. Ang kaibahan ay habang karamihan ay naghihintay na maramdaman ang pagiging handa bago kumilos, sila naman ay kumikilos hanggang sa maramdaman nilang handa na sila. Nauuna ang tamang kaisipan bago ang paglitaw ng katotohanan. Nakita na ni Steve Jobs ang Apple matagal na bago pa man niya magawa ang isang produkto, at nakita na ni Walt Disney ang kanyang mga parke na tapos na kahit pa nahaharap pa rin siya sa mga pagkalugi. Alam nila ang kanilang gusto at namuhay sila na parabang totoo na ito. Ang resulta ay hindi maiiwasan. Dahil ang pananampalataya, kapag patuloy na pinanghahawakan, ay nagiging puwersang lumilikha. Kapag nauunawaan mo ito, napagtatanto mong bawat iniisip, bawat salita, bawat damdamin ay isang puhunan ng enerhiya. Patuloy kang nagtatanim ng binhi. Ang tanong ay, ano ang itinatanim mo? Pagdududa o pananalig? Kakulangan o kasaganaan? Ibinabalik ng universo ang eksaktong itinatanim mo. Kaya napakahalaga na bantayan ang iyong iniisip tungkol sa iyong sarili at tungkol sa buhay. Ang kamalayan ng kakulangan ay mapanlinlang, nagkukubli ito bilang pag-ingat. Pinaniniwalaan ka nitong makatuwirang imaghintay sa tamang sandali.
Ngunit ang tamang sandali ay hindi kailanman darating para sa mga nabubuhay sa paghihintay. Lumilitaw lamang ito para sa mga lumilikha ng sandali sa pamamagitan ng pagkilos na kaayon ng pananampalataya. Nagkaroon din ng panahon na naghihintay ako na magbago ang mga bagay sa labas bago ko baguhin ang aking kalooban. Ngunit natutunan ko na hindi kailanman magbabago ang panlabas kung hindi muna magbabago ang panloob. Hindi gumaganda ang buhay dahil kinakampihan ka ng mundo, gumaganda ito dahil lumalawak ang iyong pananaw upang makita ang mga bagong posibilidad kung saan dati ay nakikita mo lang ang mga limitasyon. Ito ang tunay na kayamanan, ang kakayahang makakita lampas sa panlabas na anyo at kumilos ayon sa kung ano ang hindi pa nakikita. At sa puntong ito, ang tamang kaisipan ang nagiging iyong pinakamalaking kalamangan. Kapag natutunan mong mag-isip mula sa resulta, sa halip na patungo rito, nagsisimula kang mamuhay na parang nanalo ka na. At ang pakiramdam na ito ang nagbabago sa lahat, binabago nito ang tono ng iyong boses, ang iyong tindig, ang iyong mga desisyon, ang iyong pagiging kaakit-akit. Napapansin ka ng mga tao. Nararamdaman ka ng mundo. At nang hindi mo nauunawaan kung bakit, bumubukas ang mga pinto. Hindi ito mahika, ito ay pisika na inilapat sa kamalayan. Mula sa sandaling maunawaan mo na ikaw ang lumilikha ng sarili mong realidad, humihinto ka sa paghihintay ng mga senyales, at nagsisimula kang maging ang senyales. Ang buhay ay humihinto sa pagiging isang bagay na nangyayari sa iyo, at nagsisimula itong maging isang bagay na tumutugon sa iyo. At kapag nangyari iyan, matutuklasan mong hindi mo na kailangang habulin ang anuman. Dahil ang lahat ng bagay na kaayon ng iyong bagong vibration ay nagsisimulang lumapit sa iyo. Ito ang punto kung saan ang pagsisikap ay nagbibigay daan sa pagdaloy at ang pagnanais ay nagbibigay daan sa katiyakan. Kaya, simula ngayon, itigil mo na ang paghihintay na bigyan ka ng mundo ng mga dahilan para maniwala. Piliin mong maniwala muna. Piliin mong mag-isip tulad ng isang taong nakamit na ang tagumpay, kahit na malayo ka pa rin sa iyong patutunguhan. Dahil hindi tumutugon ang universo sa panlabas na anyo, tumutugon ito sa pagkakakilanlan. At sa sandaling magpasya kang maging ang taong nabubuhay sa buhay na iyong ninanais, nagsisimula ang universo na kumilos upang patunayan kang tama. Ngayon, kung tumimo sa iyo ang lahat ng ito, kung sa anumang paraan ay hinawakan ng mga salitang ito ang isang bagay sa kalooban mo, huwag mong sarilinin ang kaalamang ito. Ibahagi ang video na ito sa isang taong espesyal, isang taong alam mong handa ng sumulong, ngunit marahil ay kailangan pa ring marinig ang eksaktong mensaheng ito. Maaari itong isang kaibigan, miyembro ng pamilya, isang naghahanap ng kalinawan, lakas, o isang bagong simula. Dahil kapag ibinabahagi mo ang kaalaman, lumalago ito, at ang ibinibigay mo sa mundo ay laging bumabalik ng parami. Salamat sa pagsama sa akin hanggang ngayon, sa pagpapahintulot sa mensaheng ito na pumasok sa iyong isip at, lalo na, sa iyong puso. Ipagpatuloy mo ang paglalakbay na ito kasama ko. Inaasahan kong makita ka sa susunod na video.